Sa simula ng kwento, makikita natin ang isang lalaking nagngangalang Andy na inakusahan ng pagpatay. Maraming beses niyang sinubukang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan, ngunit sa kabila nito, siya ay sinintensyahan ng 2 habang buhay na pagkakakulong, na nangangahulugang mananatili siya sa kulungan sa loob ng 40 taon. Dahil sa parusang ito, siya ay ipinadala sa kulungan ng Shawshank, na itinuturing na isang mapanganib na kulungan sa buong bansa. Sa kabilang banda, sa kulungan, isang panayam sa isang mamamatay tao na nagngangalang Red ang nagaganap. Ayon dito ay pagpapasyahan kung makakakuha siya ng piyansa o hindi. Sa ngayon, si Red ay gumugol ng 20 taon sa kulungang iyon, at kahit na matapos ang lahat ng kanyang pagsisikap, hindi pa rin siya nakakuha ng piyansa hanggang sa kasalukuyan. Pagkatapos nito ay handa na siyang mabuhay muli sa kulungan. Kasabay nito, ilang mga bagong bilanggo ang dinala sa kulungan, kasama na si Andy. Nang makita ang mga bagong bilanggo, lahat ng mga bilanggo ay nagsimulang tumaya kung sino ang unang iiyak sa kanila, kung saan ibinuhos ni Red ang kanyang pera kay Andy. Ngunit ng gabing yon, dahil kay Andy, isa pang bilanggo ang nagsimulang umiyak ng malakas, nang marinig ang kanyang boses. Agad na nakarating doon si Kapitan Hadley kasama ang kanyang mga kasama. Sa totoo lang, nasisiyahan si Hadley sa pagbugbog sa mga bilanggo. At ng gabing yon, walang awang binugbog niya ang bilanggo na iyon ng ilang oras. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman ni Andy na maaaring magdala si Red ng mga bagay mula sa labas sa loob ng kulungan. Kaya naman isang araw ay nakipagkita siya kay Red. Ngayon, gusto ni Andy na mag-ayos si Red ng martilyo para sa pambasag ng ladrilyo para sa kanya. Naisip ni Red na baka gagamitin ito ni Andy para makatakas mula sa kulungan, ngunit tumanggi si Andy. Pagkatapos, pumayag si Red na gawin ang trabahong ito at sinabihan si Andy na mag-ingat. Sa isang gang na nagngangalang Sisters, na ang pinuno na si Bugs ay araw-araw na nanggugulo sa mga bilanggo. Sa mga unang araw ng kanyang pagkakakulong, ginugugol ni Andy ang halos lahat ng kanyang oras sa paglalaban ng mga damit o pakikipaglaban sa mga Sisters. Ngunit sa kabila nito, naging magkaibigan sina Andy at Red. Pareho silang nagsimulang gumugol ng halos lahat ng kanilang oras sa pag-uusap. At sa sandaling magsimula ang recruitment para sa gawaing bubong, gumamit si Red ng ilang mga trick at tinawag si Andy at ang kanyang iba pang mga kaibigan sa kanyang lugar. Isang araw, habang nagtatrabaho, nabalitaan ni Andy na kailangang magbayad ng malaking buwis si Hadley sa pagkakataong ito, kaya naman labis siyang nag-alala. Ngayon, bago pumunta rito, si Andy ay isang bankero, kaya gamit ang kanyang isip, sinabi niya rito kung paano niya maiiwasan ang pagbabayad ng buwis na ito at sinabi rin, bakit ka mag-isa sa pag-file nito? Ako na ang mag-file ng iyong ITR. Ngunit bilang kapalit, gusto niya ng malamig na beer para sa kanyang mga kaibigan, na hindi pa handa noong una si Hadley. Ngunit dahil sa matalas na pag-iisip ni Andy, pumayag siya. Sa paglipas ng panahon, lalong pinalakas ni Andy ang kanyang kapangyarihan sa kulungan. Pagkaraan ng ilang panahon, dumating siya kay Red na may isa pang kakaibang kahilingan. At sa pagkakataong ito, gusto niya ng mga poster ng isang aktres na nagngangalang Rita Hayworth, na agad na pumayag si Red. Kinabukasan, muling inatake ng Sisters Group si Andy. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na matakot, sinimula ni Andy na pagbantaan si Bugs. Na dahilan kung bakit natakot sina Bugs at ang kanyang mga kasama. Ngunit bago palayain si Andy, madalas nila siyang binugbog. Kaya naman ikinulong si Bugs ng mag-isa sa isang madilim na silid sa loob ng 1 buwan. At pagkalabas niya, inatake siya ni Hadley ng napakatindi. Sa kabilang banda, binigyan siya ni Red at ng kanyang mga kasama ng ilang bato at isang poster ng aktres na si Rita. Sa kabilang banda, nalaman din ng jail warden na si Samuel ang tungkol sa matalas na pag-iisip ni Andy. At isang araw, sa pagkukunwaring investigasyon, nakipagkita siya kay Andy. Tuwang-tuwa si Samuel nang makita niyang nagbabasa ng Biblia si Andy, at walang nakitang anumang impormasyon habang isinasagawa ang investigasyon. Kinabukasan, nalaman ni Andy na makikipagtulungan na siya sa isang bilanggo na nagngangalang Brooks sa library ng kulungan. At bilang kapalit, tutulungan niya ang mga pulis na makatipid ng buwis. Di nagtagal ay naisip niyang palakihin ang library ng kulungan. At pagkatapos kumonsulta sa warden, sumulat siya ng mga liham sa gobyerno at humingi ng pera para dito. Unti-unti, nagsimulang sumikat si Andy sa mga kalapit na kulungan.
At ngayon, tinutulungan niya ang warden na planuhin ang kanyang pagreretiro. Isang araw, biglang may nangyari kay Brooks. Karaniwang kalmado si Brooks, ngunit isang araw ay bigla niyang nahuli ang isang bilanggo at sinigawan ang lahat. Noong una, nagulat ang lahat, ngunit pagkatapos ay naunawaan nila na ang sentensya ni Brooks ay talagang patapos na. At pagkatapos gumugol ng 50 taon ang kanyang buhay sa bilangguan, natakot siyang pumunta sa labas ng mundo. Matapos ipaliwanag kay Brooks, ikinwento ni Andy kay Red ang tungkol sa pangyayaring ito. Sa kabilang banda, pagkatapos ng ilang araw, pinalaya si Brooks mula sa bilangguan, ngunit kahit na nakalabas na, hindi niya makalimutan ang bilangguan. At ngayon ay mabilis niyang natagpuan ang labas na mundo, kung saan napakahirap para sa kanya na umangkop. Sinubukan pa rin niyang magtrabaho sa isang tindahan. Ngunit kahit doon, hindi niya maintindihan ang pag-uugali ng mga tao dahil dito ang kanyang mga problema, patuloy na lumalaki. At isang araw, hindi na kinaya ni Brooks ang pagbabagong ito. Sa kabilang banda, si Andy ay gumugol ng 6 na taon sa bilangguan at isang araw, dahil sa mga liham na isinulat niya. Sa wakas ay nakakuha ng pera ang bilangguan upang palawakin ang silid-aklatan nito. At binigyan sila ng ilang lumang libro at poster. Habang tinitingnan ng mga ito, nakita ni Andy ang isang CD ng isang sikat na kanta. At ngayon gusto niyang iparinig sa lahat ng mga bilanggo ang kantang yon. Kaya naman ikinulong niya at ng kanyang mga kaibigan ang warden sa banyo, at pinatugtog ang kantang ito sa mga speaker ng jail. Nang marinig ng warden ang tunog, natahimik ang pinakakinatatakutang bilanggo. Ngunit dahil sa ginawa ni Andy, siya ay inilagay ng mag-isa sa isang madilim na silid sa loob ng 2 linggo. Matapos makumpleto ang kanyang 30 taon sa bilangguan, muling nag-aral para sa kanyang panayam sa parole. Ngunit tulad ng dati, nabiguin ang kanyang pagtatangka. Upang mapabuti ang kanyang kalooban, binigyan siya ni Andy ng isang poster. Maraming beses nang dinagdagan ng gobyerno ang budget ng silid-aklatan na gustong gamitin ni Andy ng husto upang makapagtayo ng isang mahusay na silid-aklatan na ipanggalan niya sa kanyang kaibigang si Brooks. Ngayon, sinimulan na rin ni Andy na turuan ang ibang mga bilanggo. Para pagkatapos nilang makalabas sa kulungan, lahat sila ay magkaroon ng magandang trabaho. Sa kabilang banda, sinasamantala ni Warden Samuel ang utak ni Andy at lalong yumayaman araw-araw. Sinimulan din niyang gamitin ang mga bilanggo bilang manggagawa. Pagkalipas ng ilang taon, isang bilanggo na nagngangalang Tony ang pumunta sa kulungan upang magsilbi ng 2 taon lamang na sentensya. Si Tony ay may napakasayahing ugali, kaya naman hindi nagtagal ay naging kaibigan niya sina Andy at Red. Isang araw, humingi ng tulong si Tony kay Andy upang makumpleto ang kanyang high school degree, na agad na pumayag si Andy. Matapos magtrabaho ng husto sa loob ng ilang buwan, sa wakas ay handa na si Tony para sa kanyang pagsusulit. Ngunit sa kalagitnaan ng pagsusulit, nagalit siya at itinapon ang kanyang answer sheet sa basurahan. Gayunpaman, kinuha ni Andy ang answer sheet at ipinadala ito sa Education Board. Pagkatapos ng pagsusulit, habang nag-uusap, sinabi ni Tony kay Andy na sa isa pang kulungan. Nakakilala siya ng isang lalaking sinisi ang isang inosenteng bangkiro sa pagpatay sa isang manlalaro ng golf at sa kanyang kasintahan. Nang marinig ang kanyang mga salita, naunawaan ni Andy na ang inosenteng bangkiro sa insidenteng ito ay walang iba kundi siya mismo. Agad na pumunta si Andy sa warden at humingi ng panibagong paglilitis para sa kanyang sarili, kung saan nais niyang gawing saksi si Tony. Gayunpaman, natakot si Samuel na kung makakalabas si Andy, ay mawawala ang kanyang mga benepisyo. At iyon ang dahilan kung bakit siya tuluyang tumanggi at ikinulong si Andy sa isang madilim na silid. Sa loob ng 1 buwan, pagkalipas ng ilang araw, nakuha rin ni Tony ang kanyang high school degree. Pagkatapos nito ay inilabas siya ng kulungan, kung saan pinatay siya upang hindi niya matulungan si Andy. Pumunta si Samuel kay Andy at ibinalita sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ni Tony. Ngunit sinabi niya na binaril si Tony habang tumatakas mula sa kulungan. Hindi pa handang maniwala si Andy dito at ngayon ay tumanggi pa siyang tulungan ang warden. Pinagbantaan siya ng warden na kung gagawin niya ito, isasara niya ang library ng kulungan magpakailanman. Pagkalabas niya sa madilim na silid na yon, nang makilala ni Andy si Red, ikinwento niya rito ang tungkol sa kanyang pag-ibig at pamilya.
kung paano siya nahiwalay sa kanyang asawa dahil sa kanyang pagkahilig sa trabaho, at kaya nga niya itinuring na siya ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang asawa. Kasabay nito, sinabi ni Andy sa kanya na ngayon ay isa na lamang ang kanyang pangarap, ang makalabas sa kulungang ito kahit papaano, at makarating sa isang dalampasigan sa Mexico, kung saan maaari niyang simulan muli ang kanyang buhay. Tinawagan din niya si Red upang sumama sa kanya, at sinabi sa kanya ang address ng isang espesyal na lugar kung saan siya nagtago ng isang bagay. Gusto niyang bisitahin ni Red ang lugar na yun pagkalabas niya sa kulungan. Kinabukasan, muling nagtrabaho si Andy para kay Samuel, na labis na ikinabahala ni Red. Pagkatapos ay nalaman niya na hiniling ni Andy sa iba pang mga bilanggo na mag-ayos ng isang 6 na talampakang haba ng lubid. At nang marinig ito, labis na natakot si Red. Kinabukasan, nang hindi dumating si Andy para sa pag-aalaga, nalaman pagkaraan ng ilang panahon na nakatakas siya mula sa kulungan. Sa katunayan, gumawa siya ng isang kuweba sa tulong ng isang martilyo na bato, na tinakpan niya ng poster ng aktres na yon. Dati niyang pinupuno ang lupang lumalabas sa dingding sa kanyang bulsa, at ibinubuhos ito sa lupa. Kagabi, maraming mahalagang papeles at libro ni ang warden ang iniimbak ni Andy sa isang bag na dinala niya. Samantala, habang hinahanap ni Samuel at ng kanyang mga kasama si Andy, kasabay nito, pumunta si Andy sa lahat ng bangko sa ilalim ng pangalan ng warden, at kinuha ang lahat ng pera sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang Randall. Ipinadala rin niya ang ebidensya ng mga black deed ng warden sa isang media house, at pagkatapos nito ay nagkaroon ng kaguluhan sa lahat ng dako dahil sa mga gawa ng warden. Inaresto si Hadley dahil sa pagpatay kay Tony, at nahuli rin ang iba pa niyang kasama. Ngunit nang makarating ang mga pulis sa warden para hulihin siya, binaril niya ang sarili at namatay. Pagkalipas ng ilang panahon, nakatanggap si Red ng postcard na ipinadala ng kanyang matandang kaibigan na si Andy, na nangangahulugang sa wakas ay nakarating na siya sa dalampasigan sa Mexico. Tuwang-tuwa si Red nang makita ito, ngunit kasabay nito, namimiss din niya ang kanyang kaibigan. Pagkalipas ng ilang panahon, muling nagkaroon ng parol si Red, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya sinubukan na palugdan ang sinuman. Sa halip, nagpahayag siya ng panghihinayang sa kanyang mga ginawa, dahil sa kanyang katapatan at pagiging tapat. Sa wakas ay pinalaya siya sa parol. Pagkalabas ng kulungan, nanatili siya sa parehong silid kung saan nanuluyan si Brooks. Nanatili siya sa parehong tindahan kung saan nagtatrabaho si Brooks, at tulad ng kanyang kaibigan, hindi rin siya makapag-adjust sa labas ng mundo. Kaya naman naisip niyang bumalik sa kulungan, ngunit sa tuwing naaalala niya si Andy, at kaya naman narating niya ang espesyal na lugar na sinabi ni Andy, kung saan nakakita siya ng pera sa isang kahon, at isa ring paraan para makontak si Andy. Bago pumunta sa kanyang kaibigan, isinulat ni Red ang kanyang pangalan kasama si Brooks sa dingding ng silid na yon, at iniwan ang lahat ng kanyang mga problema. Nakarating din si Red sa kanyang kaibigan. Mayroon ka bang espesyal na kaibigan sa buhay mo na sumusuporta sa iyo sa bawat problema? Ikwento mo sa amin sa mga komento. Kita-kits sa susunod na video. Kaya iyon lang. Sana ay magustuhan mo ang kwento. Sundan para sa higit pang mga video.